Okay, magandang araw, boxing fans. Pag-usapan po natin itong kaka-announce lang na laban ni Marlon Tapales kontra kay Yukinori Oguni sa darating pong April 3, 2026. Tila ang mga tao ay sobrang saya, sobrang excited, pero meron din naman mga tao na tila hindi maganda at hindi nagustuhan ang matchup na ito. Pag-usapan po natin yan, sino ba talaga lamang, sino ba panalo at hindi tuloy maiwasan ng mga tao na maikumpara or malamang ikumpara ng mga boxing fans si Marlon Tapales, ang kanya magiging laban kay Uguni, kay John Riel Casimero. Siyempre, pag-usapan na rin si John Riel Casimero. No? Yung isang araw, nagtanong na naman sa akin ng tao na si Casimero daw, no? Sayang, no? What if kundi siya umalis kay Sean Gibbons? Sasagutin ko yan kung ano sa tingin ko ang sa tingin ko nangyari na sana kung sakaling hindi talaga umalis sa kampo ni Sean Gibbons at sila po ay nag-usap na maayos ng kanya pong dating promoter. Yan po at marami pang iba. Pag-uusapan natin yan pagkatapos lang na mabilis na introduction. Salamat guys. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre, araw-araw meron tayo dapat boxing news at ito kagahapon ito, no? Kaso nakagawa na ako ng video. But every day, come back here to this channel. Pag-usapan natin mga dapat pag-usapan sa boxing. At hindi lang basta balita, hindi lang tayo nagtatranslate, hindi lang natin nire-rephrase, nagbibigay din tayo ng sarili nating opinion dito sa laban na ito. Ang tanong, nako nakikita ko na agad, may mga nagsasabi, di ba, sinasabi nyo na, ang tawag yun, ang tawag dito, magtataho, ganon. Unang-una sa lahat, hindi ako nagsalita niyan. Yung mga ibang fans. Ako ay, sa atin, matapang balanse laging tapat. Kung diado, kung lamado. Kung tingnan natin na kagad itong laban na ito, ha? Okay. Tingnan natin muna yung ano. Kasi kinukumpara na kagad sa laban ni Yukinori no Uguri tuloy. Uguni itong laban ni Casimero. So, yung laban ni Casimero, guys. Ito, nung naglaban sila, na-draw yun eh. Nagkaroon ng ano. So, that was an inconclusive fight. So, sa totoo lang, ang mahirap ikumpara. Mahirap ikumpara kasi ala niya, hindi naman wala namang nangyari dito sa laban na ito. So, dapat ni-rematch na lang eh. Kaso mukhang may bagong paborito na ang Treasure Boxing Promotion. Na ito realistic and observation ko lang eh. Na dapat sana ang binubuhat ng Treasure Boxing Promotion ay si Janrel Casimero. Mukhang ang binigyan nila ng magandang laban ay si Yukinori Oguni. You know? Si Yukinori Oguni, kinalaban si Filipo Singitumba, binigyan ng activity fight, binigyan na naman ng magandang laban, binigyan ng activity fight, at ito na naman magandang laban. So, alam natin na talagang Yukinori Oguni yata ang naging bata at naging promoters boxer ng Treasure Boxing Promotions. Kung hindi nyo matanggap, kitang-kita naman sa kanya pong record na parang siya na ngayon ang alaga. Sayang, no? Si Casimero sana yan. Anyway, mamaya natin pag-usapan si Casimero. Pag-usapan na natin itong laban na ito. Ito, dami po kagad nagre-react dito. Pero sasabihin ko na kagad sa inyo, ha? Ito pong laban na ito, hindi dapat yan mangyayari. Iba dapat ang kalaban niya. Pero ang masasabi ko lang na clue sa inyo, magaling at parang may built din dapat yung makakalaban sana ni Ikinuro Uguni, hindi lang natuloy. Marlon Tapales steps in and he's ready to fight. April 3, 2026. Ang kanila pong kartada hindi naman nalalayo. Ang edad 37 and 34. Ang record po 23 4 and 3, 41 4 and 0. Ito pong si Yukinori Uguni ay nakalaban na rin naman ng malalakas. Of course, nakalaban niya si Casimero, pero mas maganda yung malakas na nakalaban nito ni Marlon Tapales. Siyempre, Naoya Inoue. At kung titingnan natin yung kartada dito ni Uguni, no? Si Uguni po kasi back in 2019, parang nagpahinga siya eh, no? Kung titingnan niyo, dami niyang pahinga dito. 2019, 2022 bumalik lang siya. Tapos yung kalabanin si Kita Kurihara, si Jandrel Casimero, pareho pandro. So hindi maganda yung pagbabalik masyado. Pero dati naman itong world champion, IBF World Super Bantamweight Champion. Pero hindi lang siya pinalad. Natalo siya ni Iwasa. Jonathan Guzman,
So may galing din. Now, etong ano dito, siguro mabibisit or mapipigon ng mga Casimero fans dito dahil ang balita ko, itong si Yukinori Oguni ay tila parang mas minaliit itong si Casimero na sinabi niya pa sa isang press con. Double check nyo na lang kasi mahirap yung translation guys no? Parang mas malakas daw itong si Marlon Tapales kaysa kay Casimero at kaya daw ganun ang ganyang strategy kay Casimero kasi hindi daw siya nasasaktan. Parang sinasabi niya na mahina sumutok si Casimero. Grabe ka naman Uguni, no? Parang kaya daw bara-bara ang kanyang atake dito. Pero kay Marlon Tapales daw, grabe daw ang respeto niya at hindi niya basta-basta papasukin. Kailangan talagang hindi siya magkamali dito. Ayun ang sinasabi ko sa iyo, Guni. Kaya tuloy nagkamali ka, kaya tuloy na draw ang nangyari, masyado kang nagmadali. So, anyway, ang sa aking palagay, lamang po si Marlon Tapales dito. At ang aking prediction, Marlon Tapales is gonna win this one. So, akin lang naman yan, ha? Prediction ko lang naman yan. Pag-usapan natin yan. Pero feeling ko, pwedeng manakaut ni Marlon Tapales ito. Yung hindi nagawa ni Casimero, sa tingin ko, kayang gawin ni Marlon Tapales. Kasi nga, it's mas pulido si Marlon Tapales magboxing. Sa akin pananaw po yan, ha? Kaya nga siya number 2 eh. It is also a big risk for Marlon Tapales because sa totoo lang, hindi naman basta-basta rin to si Uguni. He is not a world champion, former world champion kung basta-basta lang siya. So, it's a risk dahil si Marlon Tapales, pwede na yan. Pwede na yan na kung sakaling ibakante na ni Naoya Inoue yung belt niya, pwede na yan lumaban sa world title. So, this is a good risk. But I think it's calculated. I wouldn't worry. Basta 100% lang si Marlon Tapales. Sana i-knockout niya na sa Japan. Yukinori Oguni, Treasure Boxing Promotion para sure ball. Marlon, kaya mo yan. Okay, pag-usapan na natin si Casimero. Ang pinaka-inaabangan ng lahat. Pinost ko to, no? Parang sabi kagad dito, kung hindi siya umalis sa MP, matagal na sanang basag ang pangalan niya kay Inoue. Naku at least ngayon, safe na siya. Hingal-hingal lang, paminsa-minsa. Okay. Here's what I feel, no? Unang-una sa lahat, everything happened for a reason and gaya na sinabi ko, no? Maaaring hindi lahat makakasundo natin pero dapat kahit hindi natin kasundo, lalo na kung kasama sa isang negosyo or kasama sa isang industriya, wag natin i-badmouth in public kasi maraming madadamay, lalong lalaki and nangyari. Now, according to them, mas masaya sila, mas marami silang pera at mas marami silang naipunda. Pagpalagay na natin na yan po ang katotohanan, pero hindi natin maalis sa ating isipan at ito po ay seryosong objective po ito ha. Hindi natin maalis sa ating isipan na wala namang nakapagbigay sa kanya ng talagang malalaking laban kundi ang nag-iisang si Sean Gibbons lamang. So, doon pa lamang mapapaisip tayo, paano nga kaya kung siya po ay nagstay sa MP promotion or kay Sean Gibbons. Kung titingnan po natin dito, since na umalis po si Casimero kay Sean Gibbons, ay ang kanyang mga nakalaban ay si Ryo Akaho sa Korea, si Pilipos Ngitumba sa Okada, si Yukinori Oguni sa Japan, Saul Sanchez, Kinusuke Kameda, at saka si Tom Mizukoshi. Ito pinakamatinding, pinakamahina yatang na nakalaban. Pababa ng pababa, no? Yan na nakakagulat. Medyo pababa, no? Nagsimula sa kay Akaho. Maganda-ganda record ni Akaho. 39-22 at may controversy na agad yon. And then Filipos Ngitumba, may belt. And then, actually, Kyrgyzstan tsaka Japan. No? Ngayon, mapapalaban na naman siya sa Kyrgyzstan. Ay, not known for a boxing nation. Again, totoo lamang po itong ating pinag-uusapan. And then, kay MP naman, nung bumalik siya, nakapalaban kagad siya kay Sulani Tete, Duke Maika, at Guillermo Rigondo. And these are the best two fights of Casimero. Yung Sulani Tete, arguably the best fight, no? Ito po yung talagang matindi na kalaban niya. Ito yung talagang nakilala lalo siya sa buong mundo. Yung kay Guillermo Rigondo, panalo rin siya doon. So, he was set up to already fight the champions and set up to fight in the US. Biruin mo, US at saka Amerika, hindi naman natin
may tatanggi na ito po talaga yung mga pangarap ng mga boksingero na mapalaban po sa Las Vegas, mapalaban po sa Amerika dahil nandoon ang kasikatan eh. At kung sikat ka, kahit na sabihin natin hindi ganun kalaki kinikita mo kumpara ngayon sa sabi nila, darating at darating yung pera. At yung legasiya ay yung pera nawawala yan eh. Yung legasiya na sana yung nakuha mo na, yun yung ano. Sa tingin ko lang kung maayos sa tingin ko nakakalaban niya na. Ang pinakaano ko, kung hindi umalis si General Casimero kay Sean Gibbons at maayos ang kanilang relationship, sa tingin ko nakakalaban niya na si Naoya Inoue. Maaring nanalo siya kung maaga-aga yung nangyari yung laban. Pero at least kahit papaano nagkaroon na siya ng mas naging sikat siya all over the world kasi talagang hindi mo maalis sa isip mo na kung prime kasi meron ang lumabang kay Naoya Inoue, talagang may tsansa. Pero ngayon, unfortunately, nagbago ang tadhana, nagbago ang ihip ng hangin at I do not think it's going to happen anymore. So, yan po ang aking masasabi. Okay? So, in essence, Marlon Tapales, I think, is initially, my prediction is he's gonna win and probably gonna knock out Yukinori Uguni. And kung hindi umalis si Casimero sa MP, malamang Inoue, Casimero, tapos na. Hindi ko lang alam kung sino nanalo. Guys, let me know what you think in the comment section. Please subscribe, hit the notification bell. Balik po kayo araw-araw. Usapang boxing lamang, wala pong halong personalan. Totoo lamang, matapang balanse, laging tapat. Let's go.